Paano kung ang isang eroplano ay mapabagsak? Bago pa man ito makalipad sa himpapawid. Sa ganap na 10:26 ng umaga, isang Ukrainian unmanned aircraft ang lumipad sa malamig na himpapawid ng Sea of Azov. Masyadong mababa ang lipad nito, kaya ang anino nito ay saglit na gumuhit sa kulay abo na dagat sa ibaba. Ang drone ay may bilis na 225 kilometro bawat oras. Ang altitude nito ay naglalaro lamang sa pagitan ng 40 hanggang 50 metro. Dahil sa baba ng lipad nito, nahirapan ang mga conventional surveillance system na makatukoy ng anumang kahina-hinala. Ang unahan ng drone ay nakatutok sa isang target na hindi kayang mawala sa Russia. Halos 290 kilometro ang layo sa isang tahimik na airfield. Isang malaking patrol aircraft ang nakaparada sa apron. Kasalukuyan pa ring nagtatrabaho ang mga ground crew sa paligid nito. Ang mga engine cover ay tinanggal, wala pang isang oras ang nakalilipas. Ayon sa satellite analysis, ang aircraft ay nakatagdang lumipad sa loob ng humigit kumulang 68 minuto. Kapag ito ay nasa ere na, hindi na ito madaling maabot dahil sa mga layered air defenses at layo nito. Bawat kilometrong tinatawid ng drone ay mahalaga. Bawat minuto ay nagpapaliit sa margin for error. Sa ganitong altitude, sinusulit ng drone ang mga batas ng physics. Ginagamit nito ang kurbada ng mundo, ang mga distraction sa ibabaw ng dagat, at ang limitasyon ng radar geometry bilang proteksyon. Walang electronic warfare shield at walang pangalawang pagkakataon. Kung mabibigo ang drone na ito, wala nang susunod na strike. Sa loob ng navigation system nito, otomatikong binibilang ng mga preloaded waypoints ang distansya, 280 kilometro. Ang aircraft sa lupa ay walang kamalay-malay na ang kaligtasan nito ay binibilang na lamang sa loob ng ilang segundo. Maaring maabot ng drone ang target bago ito lumipad, o kaya naman ay maglaho ito sa pagitan ng dagat at langit. Sa ganap na 10:09 ng umaga, habang papasok ang Ukrainian UAV sa kalupaan, sa wakas ay nakasagap ang air defense radar ng mabilis na signal. Hindi ito malinaw o matatag. Ngunit, sapat na ito. Nag-lock ang optical channel ng system sa isang mabilis na heat source na lumilipad sa taas na 45 metro at bilis na 220 kilometro bawat oras. Para sa mga operator sa loob ng command vehicle, ito na ang sandaling hinihintay nila. Threat confirmed. Engagement authorized. Mabilis na nag-update ang tracking solution ng Pantsir S1 para tansahin ang bilis, taas, at lateral movement. Sa loob ng ilang segundo, isang missile ang inilunsad. Saglit na nagliwanag ang motor nito bago nawala sa kulay abong langit. Ang intercept window ay napakaikli. Sinusukat sa mga segundo at hindi sa minuto. Isang pagsabog ang naganap sa itaas ng mga bukid, kasunod ang isang shockwave sa ibabaw ng nagyelong lupa. Nawala ang mga radar returns. Ang optical feed ay napuno ng usok at mga labi. Para sa mga crew, malinaw ang larawan. Target neutralized. Iniulat ng mga operator ang isang matagumpay na interception. Nag-reset ang mga system at lumipat ang atensyon sa iba. Sa modernong air defense, ang kumpirmasyon ay madalas na nagmumula sa kawalan ng signal. Walang track, walang signal, walang problema. Ngunit sa likod ng usok, ang UAV ay patuloy pa ring lumilipad. Ang proximity detonation ng missile ay naganap ilang metro lamang ang layo, sapat na malapit para malinlang ang mga sensor at mga operator. Ngunit hindi sapat para wasakin ang drone. Ang composite airframe nito ay sumipsip ng mga fragment. Saglit na nanginginig ang mga control surface, ngunit mabilis ding naging stable. Bahagyang bumaba ang bilis bago bumalik sa cruise speed. Walang alarm na tumunog sa loob ng drone. Walang emergency routines ang na-trigger. Nagpatuloy ito sa misyon. Tahimik na lumalayo sa pagsabog sa likuran nito. Sa loob ng ilang sandali, bumaba ulit ito sa detection thresholds. Muling humahalo sa terrain at ingay ng paligid. Sa lupa, naniniwala ang mga defense crew na wala na ang panganib. Sa katunayan, mas malapit na ito ng ilang dosenang kilometro sa target nito. Sa ganap na 12:15 ng tanghali, isinagawa na ng drone ang huling atake. Pumasok ito sa airfield sa bilis na 200 kilometro bawat oras.
sa taas na hindi hihigit sa 25 metro sa itaas ng semento. Ang NOAA ng interception assessment ay mali. Ang UAV ay buo, stable, at isinasagawa ang huling sequence nito. Ang EL-38 na nakaparada pa rin sa apron. Sa gitna ng iba pang aircraft at support vehicles, nanatili itong lantad sa panganib. Agad na tinukoy ng targeting logic ng drone ang forward fuselage ng eroplano. Ang sensor section sa itaas ng cockpit ang nagkumpirma sa identification. Ang target confidence ay tumaas ng higit sa 76%. Ang terminal guidance na ang ganap na may kontrol. Pinantay ng drone ang paglapit nito at bahagyang bumilis, nilapitan ang target sa huling ilang segundo. Walang mga alarm, walang nakikitang defensive response. Nagpatumama ang drone sa upper forward fuselage ng IL-38N at sumabog sa oras ng contact. Ang pagsabog ay maliit ngunit matindi at nakatutok sa loob. Winakasan ng blast ang sensor housing, winasak ang mga avionics racks, at pinabagsak ang mga internal mounts. Dahil nanatiling nakatayo ang aircraft sa landing gear nito. Mula sa malayo, mukhang buo pa ang estruktura. Ngunit ang unahang bahagi nito ay wasak na. Ang mga system na nagbibigay ng papel sa IL-38N, ang detection, processing, at coordination ay wala na. Ang drone ay naglaho sa pagsabog. Ang eroplano ay nanatili. Ngunit sa madaling salita, tapos na ang silbi nito. Ang nangyari sa tarmac sa ganap na 2:15 ay mukhang biglaan. Ngunit sa katunayan, ang kabiguan ay nagsimula pa ng mas maaga. Ang Pansir S1 battery na humarap sa UAV ay hindi na nakapagtala ng follow-up track pagkatapos ng pagsabog. Ang mga radar returns ay naging ingay na lamang. Ang mga optical sensor ay nakakita lamang ng usok at mga labi malapit sa lupa. Ayon sa doctrine, sapat na yon para ituring na destroyed ang target. Ngunit ang lumipad ang UAV sa taas na 20 hanggang 30 metro sa boundary kung saan ang radar performance ay mabilis na humihina sa distansyang 15 kilometro. Ang target na ganun kababa ay nasa elevation angle na mas mababa sa 0.15 degrees. Para sa fire control radar, nangangahulugan ito ng ground clutter, mga reflection mula sa lupa, gusali, at mga halaman na tumatabon sa anumang malinaw na signal. Kahit nung saglit na natukoy ng pansyerang drone, ang tracking solution ay hindi naging stable. Ang system ay idinisenyo para sa mga helicopter at eroplano na lumilipad ng daan-daang metro sa itaas ng lupa. Hindi ito para sa mga maliliit na composite airframe na halos dumidikit na sa bukid at semento. Ang engagement window ay tumagal lamang ng ilang segundo, hindi sapat para makumpirma ang isang malinis na intercept. Pagkatapos ng pagsabog ng missile, nakita ng mga operator ang inaasahan nilang makita. Walang track, walang signal, walang babala. Sa layered air defense, ang kawalan ay madalas na binibigyang kahulugan bilang tagumpay. Samantala, ang UAV na may pinsala ngunit buo pa rin ay bumaba muli at nagpatuloy sa paglipad. Ang radar cross-section nito ay maliit na talaga. Ang bilis nito ay nanatiling steady sa higit 200 kilometro bawat oras. Sa loob ng ilang sandali, nakalabas na ito ng tuluyan sa effective envelope ng pansye. Walang nangyaring pangalawang engagement. Nang mapagtanto ng higher command na may mali, papalapit na ang drone sa airfield. Nagawa ng defensive network ang lahat ng nararapat. Ngunit, ang disenyo nito ay hindi na sapat. Ang nabigo ay hindi ang isang system, kundi ang maling akala na ang detection ay otomatikong maghahantong sa destruction. Sa kasong ito, hindi yun nangyari. At ang pagkukulang ngayon ang tanging kailangan ng drone. Sa ganap na 12:50 at 8 ng tanghali, nagsimula ang isang matinding paghahabol. Bago pa man ang ground-based interception attempt, mayroon ng ibang countermeasure na isinasagawa. Isang interceptor UAV na inilunsad ng maaga ay inutusan na hanapin ang drone nang muling lumitaw ang track nito. Hindi tulad ng mga surface systems, ang hunter na ito ay nagtatrabaho ng hiwalay sa radar horizons. Naghahanap ito mula sa itaas. Ang interceptor ay lumipad sa taas na 600 metro sa bilis na 185 kilometro bawat oras. Malinaw ang utos sa kanya. Hanapin ang intruder
at pigilan itong maabot ang airfield. Ang data mula sa mga acoustic sensor at ang huling kumpirmadong direksyon ang nagpakitid sa search zone sa loob ng 500 metro. Ngunit ang kapaligiran ay pabor sa target. Ang Ukrainian UAVI nanatili sa ibaba ng 35 metro, sinusundan ang mga kalsada, irrigation channels, at mababang istruktura para guluhin ang visual tracking. Mula sa itaas, ang tanawin ay naging magulo dahil sa mga nagyelong bukid, mga bubong, sasakyan, at mga heat signatures. Nahirapan ng mga optical sensor na paghiwalayin ang isang mabilis na thermal source mula sa maraming maling signal. Sa layong 7 kilometro, saglit na nakadetect ang interceptor ng heat spike mula sa isang maliit na jet exhaust. Inayos nito ang kurso at lumapit sa target. Ang layo ay naging 5 kilometro hanggang sa naging 3.5. Nagsimula ng maging mahalaga ang kalkulasyon ng gasolina. Dahil sa karga nito, ang interceptor ay meron na lamang 18 minuto na natitira para lumipad. Pagkatapos, nawala ang track. Ang UAV sa ibaba ay bumaba sa isang mababaw na bahagi ng lupa. Itinago ang init nito sa mas mainit na lupa. Ang heat signature nito ay humalo sa background noise. Umikot ang interceptor at pinalawak ang paghahanap. Ngunit bawat ikot ay kumakain ng mahahalagang segundo. Nang muling mahanap ang track, huli na ang lahat. Ang Ukrainian drone ay lagpas na sa optimal intercept angle. Ang bilis nito na mas mabilis ng 30 kilometro bawat oras ang naging mapagpasya. Sumunod ang interceptor, ngunit hindi na nito nagawang habulin ang drone. Sa ganap na 1:10, napilitang tumigil ang interceptor dahil sa kakulangan ng gasolina. Ang paghahabol ay natapos hindi sa isang strike, kundi sa isang kalkulasyon. Nagpatuloy ang target ng mag-isa. Sa mga sandaling iyon, ilang minuto na lamang ang layo nito sa airfield at hindi na ito maabot mula sa ere. Sa ganap na 1:16 ng umaga, ang ingay ay nawala na sa apron. Ang IL-38N ay nakatayo pa rin sa landing gear nito. Mula sa malayo, mukha itong buo. Walang malaking apoy, walang malubhang pagkawasak. Para sa isang ordinaryong tao, mukhang maari pa itong ayusin. Ngunit sa loob ng airframe, ang pinsala ay nagpapakita ng ibang kwento. Ang pagsabog ay winasak ang forward sensor at processing section, ang bahaging nabibigay ng halaga sa eroplano. Ang mga antenna array ay baluktot na at hindi na maiaayos. Ang mga signal cable ay naputol sa maraming bahagi. Ang mga mission computer na idinisenyo para pagsamahin ang radar returns at iba pang data ay namatay sa loob ng ilang millisecond. Ang mga power buses ay naputol. Ang mga backup lines ay nabigo rin ilang sandali matapos ang strike. Ang mga technician na dumating ilang minuto matapos ang attack ay nakakita ng isang tahimik na eroplano. Walang sensor feeds, walang data output, walang gumaganang mission core. Sa istruktura, nakatayo pa ang aircraft. Ngunit sa operasyon, tapos na ito. Ang pagpapalit sa mga nawalang gamit ay hindi magiging madali. Ang mga nawasak na system ay hindi mabibili sa kung saan-saan lamang. Ang bawat sensor module ay nangangailangan ng buwan ng calibration. Ang bawat processor ay umaasa sa classified software na nakadepende sa partikular na hardware. Kahit sa ideal na kondisyon, ang restoration ay aabutin ng maraming buwan at mangyayari lamang ito kung merong available na mga replacement unit. Dahil dito, ramdam ang epekto sa buong rehiyon. Ang aircraft na ito ay isang mahalagang node sa surveillance, nagbibigay ng data para sa targeting at tracking sa mas malawak na network. Ngayong wala na ito, nabawasan ang saklaw ng kanilang paningin. Lumit ang detection ranges, tumaas ang response times. Ang mga GOE na dating kaya ng isang platform ay kailangan na ngayong hatiin sa maraming assets na nagpapahirap sa mga crew at system na dati ng pagod. Ang lugi ay hindi lamang nasusukat sa isang eroplano. Nasusukat ito sa capability. Walang airfield alarms na sumunod. Walang pangalawang strike na naganap. Ang drone na umatake ay wala na rin. Nagamit na ng buo sa misyon nito. Ngunit ang imbalance na idinulot nito ay nananatili. Ang nakatayo sa apron ay isang shell lamang. Isang aircraft na nandyan ang anyo. Ngunit wala ang silbi. Hindi inalis ng strike ang metal mula sa battlefield. Inalis nito
ang awareness. At sa modernong digmaan, ang kawalang iyon ay mas tumatagal kaysa sa anumang pagsabog. Nang tumigil ang usok, walang nagbago sa itsura ng airfield. Walang malaking crater na makikita mula sa space. Walang nasusunog na labi sa runway. Mula sa labas, nandun pa rin ang eroplano. Buo ang metal, pamilyar ang hugis. Bumalik agad ang katahimikan. Ngunit ang balanse ay nagbago na. Ang nawala sa araw na yon ay hindi lamang isang makina. Ito ay awareness. Ang kakayahang makakita, makinig, at umunawa sa nangyayari sa kabila ng horizon. Sa modernong digmaan, ang ganyang uri ng kawalan ay hindi ibinabalita ng mga pagsabog. Ipinapakita nito ang sarili ng dahan-dahan sa pamamagitan ng blind spots, mabagal na reaksyon, at mga desisyong ginawa gamit ang kulang na impormasyon. Bawat defensive layer ay gumana. Nakadetect ang mga sensor,